Mukhang tagilid na naman ang kupunan ni Chang Abi sa kanilang susunod na laban. Dahil ang makakalaban nito ang minulda ng Japanese style na NX-led Chameleon. Bago man ang kupunan pero tila banta pa rin sa iba dahil sa estilo nitong Japanese technique. Masasabayan kaya ng cargo movers ang Chameleon o mas mag-init ang mga nagbalik na sa kanilang mga peak form na sina Jo Maraginot, Laika Ebon at Queen Judith Abil? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Bago man ang kupunan ng NX-led Chameleon pero nagbigay ingay ito sa madla dahil sa pagbabalik ni Queen Abil na kinagiliwan ng mga fans. Malaki naman ang inimprove ni Jo Maraginot dahil sa disiplina ng kanilang Japanese coach na si Coach Taka Minowa. Sa nakaraang panalo nila, isiniwalat ni Coach Taka kung bakit hindi nag-improve si Jo sa mga nakaraang conference. Dahil sa tamad nga ito at hindi marunong makipagkomunikasyon. Kaya ngayon, aasahan natin na muli na namang lilipad ang nag-iisang Eagle Claw na si Jo Maraginot. Habang balik peak form naman si Laika Ebon. Sa kabilang banda, bagamat marami man ang nawalang mga key players sa F2 dahil sa mga di inaasahang injury, katulad na lamang ni Kim Kianadi at Don Makandili. Pero mas marami pa rin naman ang mga veteran at subok na sa kupunan. Nandyan pa si Chang Abi, si Ara Galang na mahusay pa rin mapa-opensa man o depensa, si Majoy Baron na nakakuha ng Best Middle Blocker noong nakaraang Invitational Conference, Kim Fajardo at Mars Alba na mga championship caliber. Isa naman sa inaasahan na all-around player na si Ivy Laksina na nakapagtala ng 26 points sa laban nila kontra sa Akari. At ngayon, muli na namang aaksyon ang F2 ngunit sa pagkakataong ito sa sister team na ng Akari na tumalo sa kanila sa loob ng 5-setter match. Bagamat maituturing pa ring batang kupunan ang NX-led Chameleon dahil isa pa lang naman ang natalo nilang laban at yun ang bagong revamp na Jer Floor Defenders. Pero sa pagkakataong ito, dito natin masasabi kung sino ang nakapag-adjust agad sa kupunan. Marahil sa ngayon, alam na ng Hapon kung paano niya gamitin ang kanyang mga players. Gayon din si Coach Regine Diego pagkatapos ng masakit na pagkatalo sa bagong revamp na Akari Chargers. Marahil ang kailangan lang naman pigilan ng F2 ay itong si Ebon na ang taas-taas na ng lipad at very consistent pa sa bawat atake. Habang si Queen Abil ay napakalikot naman ng kamay para depensahan. Andyan pa si May Luna na laking Coach Ramil. Alam naman natin ang dugong lasal, talagang palaban. At syempre, si Jo Maraginot na nakikitaan na rin na bumabalik na ang kanyang mga pambihirang estilo sa pag-atake. Habang sa F2, kakailanganin ng matinding depensa kay Ivy Laksina. Kailangan nilang mapigilan ito sa bawat atake. Nakasandal lamang ang F2 sa kanya noong laban nila sa Akari. Ang isa pang kailangan nilang bantayan ay sina Pablo at Galang. At andyan din ang bagong recruit nilang si Andal para sa floor defense na masipag sa paghabol sa bola. Sa pagkakataong ito, kailangang maibalik ng F2 ang nawala nilang laro. Kailangang mag-adjust agad si Coach Reg lalo na sa crucial time. Pag-isipang mabuti kung sino ang dapat isalang sa mga dikdikang laban. Malakas ang lineup ng F2, kaya sa tingin ko, gigil na rin sila ngayong kunin ang panalo pagkatapos ng masakit na pagkatalo sa Akari Chargers. Ikaw, sino sa tingin mo ang magse-step up sa F2? Anong dapat adjustment ang dapat gawin ni Coach Regine Diego? Kay Rodel lang kayo makinig, kay Derek Rodel. Ready and one, looking down, 1, 2, 3, go. Wait lang, nakatawa si 2, 3, go. Nice one. 2, 3, go. Sa pa, nauna lang siya. And 1, 2, 3, go. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap, and thanks for watching.